Eto pag-usapan natin 'tong mga susunod na topic, ano ba kalagayan ng Pilipinas? 'Di ba? Ano ang pulso ng taong bayan? Ayan, pakinggan po natin 'to. Hindi naman po siguro malamya ang ating ombudsman. I beg to disagree from that statement na malamya si Ombudsman Remulla. Hindi hindi raw malamya si Boying. Ano 'yon? Maputla. Ay hindi. Imposibleng maputla 'yun, maitim 'yun, eh. Ano 'yun? Isipin mo, paano kaya mamutla 'to si Boying? Hindi malamya. Anong ibig mong sabihin ng hindi malamya? He has always been and will always be evidence-based. So, yung mga statements na ganyan is a matter of opinion, and we respect everybody's opinion, pero I think results will show na hindi malamya ang ating ombudsman ngayon. Ayun, sip-sip! Utoy! Huwag kang gumaya kay Claire. Ha? Wag, siyempre spokesperson ka, 'di ba? But good thing dito kay Utoy, hindi naman niya binaling sa Duterte. Kasi kung si Claire 'yan, kunwari si Claire, nakakalungkot po. Bakit sinasabi niyong malamya? Kunwari siya ang spokesperson ni Boy. Nakakalungkot po bakit sinasabi niyong malamya si Boying. Hindi niyo ba nakikita na nagtatrabaho ng mabuti si Boying? Hindi katulad ni BP Sara na papasyal-pasyal lang. Sino ang malamya sa kanila? Buti, gano'n eh. 'Di ba? Laging kailangan medyo may pitik lagi eh. 'Di ba? Laging binabalik sa Duterte. Siya naman hindi niya binalik. Pero sinungaling. What are you talking about the result? 'Di ba? Anong evidence-based ang sinasabi mo? Yan na nga ang ebidensya. Siguro 99% ng mga politiko na hindi bias alam na ang mastermind si Bongbong tsaka si Tambi. Ba't hindi imbestigahan? Bakit kakalkalin nyo yung confidential funds ni BP Sara? Pagkaupo niya ombudsman, yun na agad ang sinabi. 'Di ba? Bakit napunta tayo dito kay pinag-uusapan nyo si Cheese, si Bongo, tsaka si Villanueva, tsaka si Jinggoy? Paanong evidence-based? Ayan, nasa harap mo na. Nakasalamin ka na. Hindi mo bang makita? Si Tambi ang tinuturo. Tapos you're talking about evidence-based? This is a matter of public opinion? Hindi. Huwag kang tanga. Utoy. Paano public opinion? This is not public opinion. Ay, sinabi na ni Gutesa kung sino. Iba gusto niyong imbestigahan. Ito'y tinutumbok na ebidensya o palayo kayo. Pero bakit nga ba hindi na siya inobliga na mag-tell all gaya nung unang sinabi ko niya to? Does that person want the ombudsman to coerce, intimidate, or threaten? O sabi niya, bakit hindi na lang mag-tell all? Okay, eto sagot niya. O gusto niyo bang mag-intimidate? A person in telling all? Hindi naman po pwede yun. Kung ang isang tao ay gustong magbigay ng impormasyon, kailangan voluntary din. Hindi naman po pwede na nagparamdam, hindi na natuloy, i-coerce mo na, i-intimidate mo na para mag-tell all. Hindi naman po yun tama. So, if there are people who want to come and tell all, dapat voluntary din. Hindi po ba? So, I don't think it is an indication of whether or not the ombudsman is exercising his power to the full extent. Ito kasi bakit hindi nyo imbestigahan si Tambi? Simple. Lahat ng ebidensya patungo ron. And I know you are not stupid. Para hindi mo alam na hindi makakagalaw si Saldico without Tambi. May go signal yan. Yun lang naman Kung mapatunayan niya na walang kasalanan si Tambi, okay lang. Pero imbestigahan. At gusto namin live. Sabi nga niya, ila-live niya Yun lang ang issue ron. Hindi kung anong tell all lang sinasabi mo. Don't give us that shit.
Alam mo kung bakit? Nagawan niyo ngang si PRRD napadala without due process sa dahig. Huwag niyong sabihin na sumusunod kayo sa due process. Huwag niyong sabihin na wala kayong magagawa. Huwag niyong sabihin hindi kayo nagko-coerce. Huwag naman tayo maglokohan. Huwag naman kayo magmalinis. Everybody saw what happened to PRRD. At may kamay doon si Boying. Siya mismo inamin niya sa hearing. Now, andyan na, imbestigahan si Tambi, wala siyang magawa. Pero nagawa niya yun sa dating presidente na napakalaki ng mandato na mahal ng mga Pilipino until now. Parang nga kakalukuhan yung sinasabi mo, Butoy. Ha? Huwag niyo naman lukuhin ng Pilipino. Kasi kung gusto ni Boying, alam namin kaya niyang gawin. Kaya niyang imbestigahan si Tambi. Kasi ano po yan, that is something that you have to treat very delicately and sensitively. And if he were in this position, if he wanted to force a person to do that, hindi naman ata yun tama din. No? So let's give the ombudsman the not the leeway, but let's give him the time to. Hindi yun eh. Kaya sabi mo, hindi naman pwedeng gamitin ng puwersa. Kaya nyo yan. Kung hindi man puwersa, kaya nyo. Kung nagawa nyo kay PRRD, kaya nyo imbestigahan si Tambi. Make an informed decision to gather all the evidence and verify it from different sources. Ang problema nga, kung be-verify, baka kasi tinuturo ng ebidensya, yung verification ninyo, may killing. Yun. Diba? Yun eh. Ngayon, gusto nyo ganito. I-live nyo, yung investigasyon nyo, pinagbalakihan ni Boying, plano niyang i-live, imbestigahan nyo si Tambi. Titingnan namin, tama ba yung ebidensya? Until then, hindi kami maniniwala sa investigasyong ginagawa nyo. Katulad kayo ng ICI eh. Next po. Kaya naman, tingnan po natin yung klase ng investigasyon na ginagawa ng ICI at saka yung klaseng ng investigasyong ginagawa ni Boying dyan sa ombudsman, eto resulta. Hindi po natin maitatanggi. Tingnan po natin, basahin natin ha. Ito naman pinost ng Abante. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na naibalik na ang kumpiyansa sa ekonomiya ng bansa sa gitna ng issue ng korupsyon sa mga flood control projects. Naibalik na ang kumpiyansa sa ekonomiya. Sabi niya, tiwala ng mga investor sa Pinas na ibalik na. Anong reaksyon ng taong bayan? 6.7 pinagtatawanan ng Abante. Ikaw naman, Abante, isa ka pa eh. Di ba? Oh, ang nag-like lang 770, yung nag-heart 148. Kahit pag sama-sabahin mo yan, hindi aabot, pinagtatawanan kayo, Abante, sa post na ganyan. Baka si Bongbong Marcos ang pinagtatawanan. Huwag nga tayong maglokohan, Bongbong. Yan yung mga sinasabi natin na nagmumukha kang adik, Bongbong, na pinapatunayan mong ikaw ay bangag. Kasi parang wala ka sa katotohanan. Saan ba kayo nakatira ni Claire? Sa Pluto? Sa Earth pa ba kayo nakatira? Parang clueless kayo sa nangyayari sa Pilipinas. Tingnan mo ito, sabi ng Bloomberg. Philippines 6 fix for world's worst performing stock market. Pilipinas na po. Worst performing stock market. Anong pinagsasabi mo na yung investor? Yan ang sinasabi natin, hindi mo pwedeng lokohin ng investor. You can do quote cards, statements, promises, kino-cover up ka, Claire, declaring war against China, Duterte, lahat, and yellows on your side. Pero yung investor, pag walang tiwala, walang tiwala. Hindi nyo mapagtatakpan yan.
Not even Claire. Kahit anong banat ni Claire sa mga Duterte, kahit anong banat ni Gibo sa China, kahit anong banat ng mga pinklawan sa Duterte, yung investor, 'pag may tiwala, may tiwala. Hindi natin puwedeng itago. Yung taong bayan, hindi mo rin tingnan mo pinagtatawan kaya nga sabi ko, wala nang ginawa 'to si Bongbong Marcos kung hindi mangako. Parang nanliligaw ng Pilipino. Puro, ah, puro, ah, pangarap, kahibangan, kasinungalingan. Ikaw nga, sige nga, try mo mag-invest ng bilyon sa Pilipinas. Baka hindi mo gawin, eh. Ikaw mismo hindi tiwala. Huwag niyong lolokohin ang taong bayan. Kasi the more niyong niloloko ang taong bayan, tapos nakikita nila hindi niyo sinusolusyunan yung problema sa korapsyon, and you are just concerned and attacking Duterte, kitang-kita na wala kayong pakialam sa taong bayan. But you and your power and your dream and for you to stay in power. Yun lang ang concern nyo. Kita ng taong bayan yan. Di ba? Tapos yung mga klase ng investigasyong ginagawa ng ICI mo, netong si Boying, walang kwenta. Kung hindi nyo tutumbukin ang mastermind, kahit paikot-ikutin nyo yan, ang investor magsisilayasan. Tandaan nyo yan. Until seryosohin etong investigasyon, walang mangyayari. Ang gulo-gulo ng ombudsman, ang gulo-gulo ng ICI, Blue Ribbon, parang noontime show. Oh. Kanina nakita nyo yung pambobola ng ombudsman patungkol sa investigasyon. Tapos, si Bongbong naman. Ngayon, tingnan naman natin yung ICI. Kaya nananatiling walang tiwala ang taong bayan dahil sa mga bugok na investigasyon at mga pangako nitong mga taong to. Bongbong, ombudsman, then now ICI. O, pag-usapan po natin. Nagsagawa na ng technical briefing ang House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas na inihain sa Kamara para palakasin ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Partikular na ang House Bill No. 4453, ang legislative measure na nagsusulong na likhain ang isang independent commission para imbestigahan ang maling paggamit ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Gayun din ang House Bill No. 5699 na layon ding lumikha ng kahalintulad na komisyon na may kapangyarihang magsampa ng kaso, maglabas ng subpoena, contempt order, hold departure order. Ito, tingnan po natin. Gusto nilang palakasin ng ICI. Okay? Merong silang bibigyan ng kapangyarihan. Magkaso, maglagay ng hold departure order, magsubpoena, etc., etc., etc. Palalakasin. Pero po, ito masasabi ko dyan. Alam nyo, ang dapat gawin dyan sa ICI na yan, buwagin na yan. Kasi palalakasin yung ICI. Pero ayaw nyo naman yung investigasyon nyo i-live. So, ang problema, walang naniniwala sa investigasyong ginagawa ninyo. Tapos pag pinalakas nyo yan, magiging harassment lang yan sa mga kalaban nyo sa politika. Wala po tayo sa issue kung yan dapat palakasin or hindi. Gawan nyo muna ng paraan na i-live yan. Tapos gusto namin maimbestigahan ng Ilocos Norte. Kasi kung idinidiin nyo si Diskaya, napakaraming proyekto ng Diskaya sa Ilocos Norte. Bakit gusto nyo idiin si Bongo? Bakit yung Ilocos Norte sinasabi ang dami? Ang daming kalokohan dyan. Ba't ayaw imbestigahan ng ICI? Tingnan nyo, anong resulta ng ICI? Iimbestigahan si Saldi. Iimbestigahan si Villanueva. Iimbestigahan kung sino-sino iimbestigahan. Si Tambi wala. Hindi nyo pinasa sa ombudsman? Pumunta dyan si Tambi sa inyo. Ibig mo sabihin, absuelto si Tambi?
Hindi niyo nakitaan para ipasa sa ombudsman? Tapos palalakasin niyo yung ICI? Wag na tayong maglokohan. Buwagin niyo na yung ICI. Until 2 request ng taong bayan. Imbestigahan ng Ilocos Norte, live gawin. Lahat ng investigasyon live. Sige, palakasin nyo. Pero kung hindi, ang gagawin lang yan, harasin ng kalaban ni Tambit na ni Bongbong at linisin sila. Kasi isipin mo, pag nilabas ng ICI, ay, walang kasalanan si Bongbong at saka si Tambit, tapos na. Ganon? Sino maniniwala dyan? Diba? Niloloko nyo kami. At magsamsam ng mga ari-arian sa mga sangkot sa anomalya. Ayon kay House Committee on Government Reorganization Chairperson at Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, pinamamadali na ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boji D. III. Ayan, nung pinapadali ni Speaker, natural. Di ba? Bata rin ni Tambi to. Anong gagawin nyo dyan? Okay. Di, lilinisin lang ng ICI si Tambi. Ang pagpasa sa panukala. Nasa desisyon na rin ng House Leader kung hihilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify ito as urgent. O hihingin pa kay Bongbong Marcos at papayag naman yan si Bongbong. Sabi ni Speaker, si Speaker sigurado mapapapil natin Yan o, sigurado. na ito'y ma-certify na urgent. Alam ko papasa po ito kasi mismong may bill na si Senate President eh. Sina Senator Tiberos saka isa pang senador na alam po na sila mismo ang may Ang kwento, sigurado na raw. Okay na daw kay Senate President Tito Soto. Okay na rin kay Risa. Alam na this. Alam na. Pustahan tayo, sir. Pustahan tayo. Mapapawalang sala si Tambi, hindi imbestigahan. Kung imbestigahan man, ang magiging resulta ng investigasyon, hindi makukulong si Tambi. Walang kasalanan si Tambi. Or pabababain ng kasalanan ni Tambi na kunwari negligence na lang. Or pinabayaan niya. Pero hindi siya kasama sa nagnakaw. Hindi siya kasama sa ghost projects. Naman, alam na yan. Coach, anong patunay mo na hindi may imbestigahan? Kita nyo na nga nangyayari. Hindi naman iniimbestigahan si Tambi. Inimbestigahan, wala namang, hindi ipinasa sa ombudsman, iba focus nila. Inimbestigahan bang Ilocos Norte? Wala rin. panukalang batas na doon. Dagdag pa nito, target nilang ipasa ang panukalang batas bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Samantala, Madaliin talaga, November 30. Bago raw matapos ang November, syempre November 30 may malaking rally. Nako, pambira. May pag-uusapan natin maya-maya lang ha. May rallying malaki ang Iglesia ni Cristo. Tapos November 30, ito raw yung malawakan. Yan ang pinaghahandaan ng mga yan. Kaya para yung galit ng taong bayan, mapunta ron sa ibang, yung mga hindi talaga kakampi nila eh. Diba? Ibabaling sa iba. Sigurado, kasalanan na naman ng Duterte yan. Yan ang madidiscover ng ICI na yan. Ako, puro kalokohan. Ay, next po tayo. Ito po, pag-usapan natin itong sinabi ni Kiko Barsaga. Ha? Matapang talaga tong mama na to. Alam nyo, minsan, meron akong hindi agree sa mga diskarte nito si Kiko Barsaga. No? Sabi nga, wala namang perpekto eh. Pero pag titingnan po natin, talagang may pakinabang din si Kiko eh. Dahil, alam nyo, buwis ano to eh. Buwis buhay. Talagang tinaya niya na lahat eh. Yun ang gusto nating makita sa isang tao na bagamat maraming kapalpakan, okay, hindi ko sinasabi lahat ng sinasabi ni Kiko ay tama. Meron din siyang mga mali sa tingin ko sablay, no? Pero nakikita nyo naman, pinupuri ko siya dito sa vlog natin. Doon sa mga ako'y naniniwala, tama naman. Ito isa doon sa mga tamang ginawa niya. Sabi niya, either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. There is no in between. It will all end this month. And hopefully, tama si Kiko. And hopefully, ang matanggal si Bongbong. No? Ito yung sinasabi ko na talagang todo siya. Yung
hindi yung para lang na nagpapalakas lang, et cetera, no? Ah, kung itong sinasabi ni Kiko ay kaya niyang panindigan hanggang dulo, bilib ako dito kay Kiko. Unless na lang doon sa gitna makita natin nagbago-bago, budol din pala, no? So, pero sa ngayon, hindi ko muna siya huhusgahan at sa ngayon, ako'y believe dito sa kanyang sinabi dahil todo 'to, 'di ba? Wala akong pakialam sa aking posisyon. Wala akong pakialam kung ano mangyari sa akin. Basta importante, matanggal si Bongbong Marcos. Matanggal yung mastermind ng Ghost Projects. Matanggal yung mastermind ng Nakawan. Kasi po, pag tiningnan nyo po, iilan lang ang senador na maingay. Iilan lang din ang congressman na maingay. Diba? Bakit? Kasi karamihan dyan nakinabang din. Ang hirap magsalita unless malinis ka. 'Di ba? Pansinin niyo sila Cheese, sila Cayetano, sila Marcoleta, kaya todo sila eh. Kasi kahit silipan sila ng silipan, alam ng taong bayan na talagang binabanatan lang sila pero peke yung binabanat sa kanila. Dahil wala talagang makakalkal na magnanakaw sila. Yun, yung iba tahimik. Mas maraming tahimik. Kaya siguro yung mga ganitong klase ng katulad ni Kiko Barsaga, sana ay dumami pa. Hindi lang sa Congress, hindi lang sa Kamara, gano'n na rin sa Senado. Pero sana totoo lang. Yung todo, hindi yung pakitang tao lang na tapang-tapangan, tapos wala naman pala. 'Di ba? Urong din naman, pag nabayaran, yung pala nagpapalaki lang ng presyo. Yung iba nagpapalaki lang ng boto kasi may pangarap tumakbo sa mas mataas na posisyon, 'no? Pero hindi ko pinagbibintangan si Kiko, kaya nga sabi ko pinupuri ko siya dahil ganito ang mga kailangan natin. And hopefully hindi po magbago 'to si Kiko Barsaga. And hopefully tama siya. Matapos na 'tong problema nating sakit sa ulo itong November na ito. Let's keep on praying. Kung kanina napag-usapan natin yung tapang ni Kiko Barsaga patungkol sa ingay sa Senado, ito naman pag-usapan natin yung tapang ni Lito Lapid o pambihira. Yung pagbabalik po ni Senator Ping Lacson as Blue Ribbon Committee, ano po yung reaction niyo? Welcome na welcome po kasi alam nyo, credible naman talaga si naging chief PNP yan talaga investigador yan Kaya yun, magandang ibinalik sa kanya kasi alam ng taong bayan talagang pag nag-imbestiga yan, totoo. Nagwawala si Lito Lapid. Sinisigawan yung press. Hindi, para kay Lito Lapid, nagwawala na yan. Di ba hindi naman nagsasalita ito kung hindi sa pelikula? Di ba? Wala nga sa hearing yan. Nagkabutuhan dati, nagboto lang, parang masama pa loob. Hindi nagsasalita to si Lito Lapid. Wala yan, walang interview yan pag tungkol sa politika. Baka interview sa pagiging artista. O doon sa pagiging artista niya, madaldal siya roon. Pero pagdating sa politika, wala. Kaya yung sinasabi niya yan, ni Lito Lapid, galit na yan. Parang naguhurmentado na yan. Nagsisisigaw. Pambira ka, Lito Lapid. Minsan ka lang magsalita, sablay pa, anak ka ng probinsyano. Pag nag-imbestiga, sabi niya, dapat tama lang na bumalik si Lacson. Pag yan ay nag-imbestiga, totoo lang. Pambihira. Gigil na gigil kay Gutesa. Si Gutesa ang sinabi, naghahatid siya ng pera kay Saldico at saka kay Tambi. Tapos ang iimbestigahan ni Lacson, si Gutesa at saka yung notaryo. Ang layo naman sa... Kala ko ba, sabi mo, pagka nag-imbestiga, totoo. Minsan ka na magsalita, wala pang kwenta, Lito Lapid. Lumayas ka na nga dyan. Ay, hindi natin mapapalayas yan. Senador yan binoto ng tao. Kayo naman kasi, taong bayan. Makita nyo lang artista, sige kayo boto. Walang paninindigan, wala nang, ay nako. Walang kaplastikan, walang kinakampihan. Yan, kaya... Walang kaplastikan? Hindi ba kaplastikan yon? Inilayo niya investigasyon kay Tambi?
Walang kinakampihan. Hindi ba halatang-halata sila ni Tito Soto? Nakamping-kampi kay ano? Pansinin mo, Lito Lapid, tanong ko sa'yo, hindi mo nahahalata, inilalayo niya kay Tambi investigasyon? Kung saan-saan dinadala? Ano walang kinakampihan? Ano bang multivitamins tinitake mo? Lito Lapid, parang ang layo mo na sa sitwasyon. Tama-tama yun. Tama ang decision niya. Okay, thank you, sir. sir. Ayan. Your Senator, Lito Lapid. Masaya kayo sa mga boboto kay Lito Lapid. Ang bira, oh. Next. Ito, bigyan lang natin ng komentaryo itong quote card na ito. Sabi ni Vince Dizon, sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Parang inamin mo, Vince Dizon, na talagang magnanakaw yung Pangulo. Yari ka dyan. Nako. O, ihinto muna natin yung pagnanakaw. So, sa makatweet, kasama sa pagnanakaw si Bongbong Marcos. Baka sasabihin ng mga iba rito, hindi, ang ibig niya lang sabihin niyan, ihinto muna ang pagnanakaw. So ano sabi ni Kiko Barsaga, kailan pwede magnakaw? Sa New Year? Alam mo yung pagnanakaw, sana manatiling maayos to si Vince Dizon, pero yung pagnanakaw, hindi po mahihinto yan unless tumbukin nyo yung mastermind. Kung puro bubwit, butete, ang mga naiimbestigahan, sabi mo nga, hindi matatapos ang December may makukulong. Ang Pasko, may makukulong. Kung ang makukulong lang si DPWH, contractor, hindi po masaya ang Pilipino. Akala nyo matutuwa ang Pilipino dahil may napakulong kayo. Kasi alam mo, ang gusto makita ng mga Pilipino, ang inaakala ni Bongbong Marcos ay may resulta, may makulong. Tama naman kayo doon. Dapat naman talaga may makulong. Hindi kayo puro investigasyon lang. Wala po tayong problema doon. Ang nagiging problema po natin, kung ang ipakukulong nyo ay puro lang kaalyado ng Duterte or puro kontraktor or puro DPWH. Yes, kung dapat sila ikulong, dapat sila ikulong. Pero ayaw namin na inaalis ninyo ang focus nyo sa mastermind. Hindi pwedeng gagalaw ang DPWH nang walang backer na mataas na politiko. Ang gusto naming makulong ay yung mataas na politiko na involved sa ghost projects ngayon. Ngayon. Yung nakawan sa flood control projects ngayon. Mataas na politiko na involved ngayon. Hindi kung sino-sino. Doon kayo mag-focus. Sana manatili kang isang sa matino, Dizon. Pero kung sa pupunta lang yan sa Duterte, mapupunta lang yan kung kanino. Kinain ka na rin ng kademonyohan. Malalaman natin kung ano ang magiging reaction dito ni Dizon. Siya ba talaga ay titindig sa tamang investigasyon. Ang gusto ng Pilipino tamang investigasyon, makulong ang magnanakaw ng ghost project sa Bulacan, sa Ilocos Norte, at kung saan-saan pa. Doon po tayo mag-focus, Secretary Dizon. Next po tayo. Yan, ganito dapat ang gawin para maiwasan natin tong patungkol sa mga magnanakaw. Kasi napadali nila kung paano, alam nyo may nakausap po ako, dati siyang nasa DPWH, kinikwento niya sa akin. Hopefully ma-interview ko siya. Hindi ko alam kung papayag siya, medyo may edad na. Hindi ko alam kung papayag na magpa-interview. Pero ibang-iba raw yung sistema before kesa sa sistema ngayon. Kasi ngayon daw parang pinadali. Siyempre, pag pinadali mo naman, madali ang nakawan. Sige, ito, pag-usapan natin. Sa gawa na ng technical briefing ang House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas na inihain sa... Ay, saglit. Hindi ito. Ito pala pag-usapan natin.
Walang proyektong pang-infrastruktura ang dapat na isama sa national budget at implementasyon malibang dumaan ito sa masusing feasibility study. Ito ang nakasaad sa Senate Bill number 1461 o ang Infrastructure Appropriations Integrity Act na inihain ni Senador Francis Escudero. Yan, ito alam mo yung sinasabi natin eh. Maganda tong panukalang ginawa ni Chis Escudero. Dapat may feasibility study. Hindi yung basta-basta ko. Sige, meron dyan proyekto, bigyan ng pera yan, okay? Akin 30%, 40%. Buti kung ganun nga lang. Ang nangyayari dito, ghost project. So, may proyekto. O ikaw, congressman, kaya ko pilipitin leg mo. Park ko dyan ha, park ko. Ito pera. O sige, pero akin to. Okay, ghost projects. Total mataas yan, 50%, 60% sa akin. O yung kalahati sa'yo. Ghost projects. Pag chinek mo, wala naman. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi nung DPWH na nakausap ko na dati balik-balik yung proyekto, yung budget, balik dito, ibabalik, mahal to, ibabalik. Matagal na usapin. Ito hindi. Parang approve. Approve ng approve kahit walang pag-aaral. Kaya tama 'to sinasabi ni Chis Escudero. Isa po sa solusyon para maalis yung mga magnanakaw dyan sa mga ghost projects, may feasibility study. Ayon nito na itatag ang budget transparency at pananagutan sa pagpapasok Yon, budget transparency. at implementasyon ng infra projects sa National Expenditure Program o NEP at General Appropriations Act o GAA. Paliwanag ni Senador Cheese, magsisilbing requirement at kondisyon ang feasibility study para maisama ang anumang proyekto sa NEP at GAA. Dapat din anya Sa madaling salita, bago ma-approvean, kailangan kahit bago budgetan yan, in layman's term, pinag-aralang mabuti. Dumaan sa masusing investigasyon, di ba? Na nasuri ng mabuti. ang suriing mabuti ang lahat ng mga panukalang proyekto at kung hindi ay hindi rin anya dapat ito makatanggap ng kahit isang sentimo ng pondo ng publiko. Yun, kahit malakas. Paano kung malakas sa presidente? Hindi pa rin. Dapat may nasuri siya. Paano kung malakas kay Tambi? Oo, alam naman natin, di ba? Diyan nag-aayos yung mga maiiwasan. In a way, basta't maganda ang pamamalakad, tas talagang binusisi, hinimay-himay yan. Alam mo, pag hinimay mo ang isang bagay bago mo rilisan ng budget, habang hinihimay mo pa yan, yung magnanakaw lumalayas na. Bakit? Alam niya hindi lulusot eh. Kasi hinihimay. Diba? Dapat walang usapin. Ay, akin, magkano ba yung akin dyan? Akin. Yan ang magiging problema, yung akin. Pero pagka dumayan sa paghihimay, doon pa lang, mag-aayos na yung mga kontraktor na yan eh. Bukod dito, nakasaad rin sa panukala ang paglalagay ng mga mekanismo na nakapaloob sa lahat ng mga infrastructure project. Kabilang dito ang paglalagay sa bawat proyekto ng mga station number, geotagging, geodetic coordinates at iba Geotagging, mga numbers, pang pamamaraan gamit ang teknolohiya upang mahanap ang ito ng anumang oras. Sa madaling salita, minsan tayo, 'di ba, hindi rin natin alam kung saan ba talaga yung proyekto. Wala tayong kamalay-malay eh, 'di ba? Yung ninanakawan na tayo, hindi natin alam, nasa kanila na, pera na nila. Malaman-laman natin yung anak natin, yung apuhan natin at yung apo natin sa tuhod, hindi pa pinapanganak, may utang na. Dahil sa laki ng lumalabas na budget, utang na lang tayo ng utang, tapos yung ginagawang proyekto wala namang kwenta. So ito ibig sabihin, pinapadali na pag hinanap mo yan, alam mo kung saan makikita pagdating doon. Eto may numero. Saan yan? So pwedeng chicken ng kung sino man. May nangyayari. Di ba? Magkakasilipan. Yan ang purpose. Dapat talaga meron check and balance eh. Pagka puro yan padulas, mo na yan. Basta ito sa akin, ito sa'yo. Pikit ka na lang. Tapos tayo. Ang magiging nangyayari sa atin ito, puro tayo tuta. Pansinin nyo. May mga ganyan sa Senado. Kaya busa lang bibig. Diba? Binigyan din ni Escudero na ang geotagging ang Hindi lang, mas lalo dito sa Kamara. Anong nangyari sa Kamara? Diba? Anong gusto nilang imbestigahan? Itinigil nila imbestigahan sa ghost project, sa flood control. Gusto nilang imbestigahan Dolomite Beach. Ang gago, no?
Kamahalagang mekanismo para makita ang estado ng isang proyekto kung may ginagawa talaga o nakatenga lang. Ang geotagging ay isa sa pinakamahalagang mekanismo para makita natin kung ano ang estado ng isang proyekto mismo. Yan yung natin. At least alam mo sa mo hahanapin, ano na bang nangyayari. Habang patuloy ang paglalabas ng pondo ng gobyerno. Sa ganitong paraan, anya, may iwasan ng mga irregularidad, abuso at hindi nararapat na paggamit ng pondo ng gobyerno. Yan, kung nakateg, sabi niya, kung may ginagawa ba talaga o nakatenga lang. Eh yung iba nga ghost projects lang eh. Hindi lang nakatenga, talagang wala. Diba? So, may iwasan yun. Gayun din matitiyak na tanging ang mga government infra So, habang project. habang nilalabas mo yung budgetan yan, patungkol dyan, dapat chinecheck muna, teka muna. Dapat ganun. First part. Di ba parang pag nagpagawa ka ng bahay, bubuhos mo ba lahat, wala pang nangyayari? Ito, down payment, 10%, ito 20%, 30%, titingnan mo. Ito yung completion. Dapat pagka nakabayad na ako ng 50%, ito completion. Saan ko hahanapin yan? May numero yan. Diba? Nakikita. Hindi yung release ka lang ng release ng pera. Kaya dyan na napakaraming panlolokong ginawa nito eh. But anyway, hindi rin natin masisi yung DPWH at saka yung contractor eh. Kasi pag humingi yung ibabaw, anong gagawin mo? Hindi mo bibigyan. Diba? O di tataasan mo presyo. O di ba? Lolokohin mo yung mga materyales. Lang na technically at financially viable o maaaring gawin ang maisama sa national budget. Mamaya natin pag-usapan etong ebidensya di umano na to'y si Tito Soto kasama sa Crocodile Farm. Okay, grabe kasama sa Ghost Projects di umano. Eto, basahin natin yung post ni Donald Trump. I just got back from Asia where I met the leaders of many countries including China. Unang-una pa. Hoy, Donald Trump, pro-China ka talaga. Inunang-una pa ang China. Nako, magagalit ang mga kain-tae. Ay, teka muna. Bago natin ituloy, Bago natin ituloy yan. Ano mas gusto nyo itawag natin sa dilawan? Kain-tae o eat shit? Hindi kasi yung eat shit, parang no? Parang mura. Ayoko nagmumura. Pwede bang kain-tain na lang? Kasi, di ba, tinain na nila si Marcos, isinuka na nila si Marcos, kinain pa. Paano ngayon ang dilawan yan? Kasi ang naratibong gusto nilang palabasin, ang Duterte pro-China. Kaya dapat, idiin natin ang Duterte dahil pro-China sila. Si Trump, biglang pinuri ang China. Yari! Pro-China ka, Trump. Ulitin natin, I met the leaders of many countries, yung mga leader, mga presidente, including China, Japan, South Korea, Malaysia, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam, and others. Pambira, ang dami mong na-meet na leaders, na presidente o prime minister yan. It was great honor to meet them, but more particularly to see that America is respected again. Respected like never before. Teka muna. Donald Trump, hindi ba kayo nagkita ni Bongbong Marcos? Ay, ang bira ka, Donald Trump Best friend mo yan. Naglagay ka ng EDCA sa Pilipinas. Ang daming nilagay na US base / EDCA at pinayagan yan ni Bongbong Marcos. Tapos hindi mo man lang binanggit yung Philippines. Ano kami, others? Diyan ka, kasama kami sa others? Pambira naman, no? Proud na proud pa naman si Bongbong na na-meet ka niya. Pinuntahan ka pa niya. Hindi niya sinama nga lang si Lisa. Nasama ng sama pero hindi siya pumunta. Ay, pambihira. Ewan ko. Ako, Trump, may tanong. Pro-China ka? Pro-China? Pro-China ka, Trump? Isa pa, pangalawang tanong. Trump, President Trump, kasama ba kami sa others? Patay na naman. Manggagalaiti ka. Titirahin ka ni Claire.
Pag si Bongbong Marcos tumago sa palda ni Claire, yari ka na. Titirahin ka na, Claire. Ang sakit nun. Ay, nako. Patay na naman ang naratibo ng Dilawan. Hindi nyo na talaga pinagbigyan ng Dilawan maka-epal. Yung mga epal moves nila. Pambira, no? Well, anyway, ito yung masasabi natin na talagang bubwit. Sa mata nila, bubwit. Tatandaan nyo po, si PRRD, binigyan pa ng China ng red carpet. Si Trump, nakakausap niya si PRRD. Ito si BBM, ginawa niyong saling pusa. Ginawa niyong others. Di ba? Kakahiya itong si BBM. Ito, tingnan natin. Ito, matindi to. Sige. Alam ko napanood nyo na to itong epal moves ni Bongbong Marcos. Pero tingnan nyo, ito yung kabuuan. Ito yung konteksto para maintindihan nyo na nakakahiya talaga to si Bongbong Marcos. Okay? Sige, samahan nyo ako, panoorin natin I-interpret ko kung ano yung sinasabi. 밝은 미래를 열어가길 기대합니다. Sabi niya, si Bongbong Marcos, wag mong pansinin yan kasi puro lang yung pangako pero hindi naman tinutupad. O yan. 어제 저녁 나비가 날아다녔습니다. 너무나도 아름다운 Wag, bangag yan. Sabi ni PRRD, bangag yan. At ako'y mas naniniwala kay PRRD. 알찬 장소였습니다. 대통령님께서 저에게 말씀해 주시기를 Wag masyadong tirahin. Kasi pag tinira mo yan, tatago kay Claire. Tapos si Claire titirahin ka ng titirahin. Yak! 내년에 나비를 이렇게 아름답게 날리실 건가요? 라고 질문을 해주셨습니다. 저는 여기에 있는 이 Yan, sabi hindi daw nakalusot kasi nagdala daw ng napakaraming Coca-Cola. O may bit-bit daw. May bit-bit si Marcos Coca-Cola dyan. Hindi ko alam kung diet ba yung iniinom ni O nahuli ni 아름다운 나비가 신진까지 날아왔어. Yan, puro tapang lang yan, pero tatago yan. Kita mo, si Gibo daw, nagtatapang-tapangan. Pero pustahan tayo, unang tatakbo yun pagka nagkagera. Tapos, binubuo nila yung naratibo na dapat magalit sa China. 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. Ayun. 감사합니다. Nagpalakpakan na po. Nako, delikado. Ayan, nagkamayan na. Ayun! Umepal. Hoy! Umepal. Ang dami na raw nilang napag-usapan dyan. Meron na daw silang business agreement. Ayan, nilapitan. 잠깐 대기해 주시기 바랍니다. Yes, please wait for a moment. 네. Narinig nyo sinabi? Please wait for a moment. Kita mo nakakahiya tong animal na ito. Hindi, yung sinasabi ko kayo, hindi po yun ang interpretasyon. Hindi po ako marunong mag-Chinese o Korean. Hindi ko alam kung ano pinagsasabi. Pero ito, matindi ito. Ito talaga nakakahiya tong si Marcos na ito. Ang masama nito, hindi lang si Bongbong Marcos po. Bit-bit niya po ang Pilipinas. Masakit po ito dahil talagang from red carpet nandito na ginawa kay PRRD, red carpet treatment para sa Pilipinas ang ginawa kay Bongbong talagang parang ito yung parang tropa mo na alam mo, na-imagine ko to sa vloggers Kwentuhan lang to Huwag kayong magagalit. Kunwari si PRRD, si President Xi. Hindi naman siya kasali sa usapan. Tapos yung isang vlogger biglang lumapit kay PRRD. Wala sa ayos. Hindi pa tapos yung kung kailan pwede na ang kamayan. Hindi pa tapos yung event. Bigla kang lalapit. Hindi naman ikaw ang kausap, patapusin mo muna. Parang ganon. Maka-epal lang. Alam mo kung bakit? Sa kwentong vlogger lang may mga ganyan kasing vlogger mahilig sa mahilig sa optics.
Pero kung tutuusin, hindi naman talaga kilala ni PRRD. Parang ganun lang, example lang. Parang ito, wala namang pakialam talaga si sa kanya. Baka nga hindi tinuturing na kaaway ni si President Bongbong kasi walang kwenta eh. 'Di ba? Alam mo yung epal moves, yung ginawa ni Bongbong Marcos, it's not right for a president na gawin. Dapat mag-iingat kayo, Bongbong, sa mga ginagawa nyo kasi bit-bit nyo Pilipinas. 'Di ba? Kita mo ang layo ng treatment. How President Xi respected PRRD. Si Bongbong parang hindi. Parang may sabog ka ba niyan, Bongbong Marcos, nung pumunta ka dyan? Hindi ako yung nagtatanong lang kung bangag ka nyo nagpunta ka dyan kasi binanatan mo, tapos lalapit ka na para kang tuta. Di ba? Presidente ka, oy! Parang kang gago. Tinira mo eh. Dapat pag tinira mo, panindigan mo na. Hanggang dulo, para kang anak mo, tinitira ng tinitira si Basti. Urong naman ang urong. Oh. Tinitira si Pulong. Urong din naman ang urong. Pag bumina ka, banata mo na dire-diretso. Ano yan? Hindi, para kang plastic. Kaya mag-iingat po kayo kay Bongbong. Etong senaryo na yan, that is budol picture. That is traitor picture. Pag sa tingin niya, babanatan ka niya at may pakinabang siya sa'yo, sa pagbanat niya sa'yo, sa paglaglag niya sa'yo, sa pagtira niya sa'yo, titirahin ka. Pero kung may pakinabang siyang kabatikan niya, babatiin ka. Ganyan po yan. Kasi binabanatan niya dahil nakita niya, naririnig na maraming tao, optics. 'Di ba? Labas sa balita sa Pilipinas, tapos si Trump nandiyan diyan, so nagmamalaki siya, nandiyan diyan ang Japan, binabanatan niya ang China. Nung hindi click, hindi ubra kay Trump, kamay-kamay ka ngayon. 'Di ba? So, hindi siya talaga kung anong tayo. In short, pabaklang desisyon. Sa lalaki, walang backbone. Kung ano yung pakinabang. Ganyan po katangian ng traidor. Ha? Pag may kailangan ka, kamay-kamay. Akala mo ang bait, akala mo santo. Pero pag wala ka ng pakinabang, basura tingin sa'yo. Suka ang tingin sa'yo. Hindi lang kay PRRD ginawa, pati kay presidency. Ganyan po katindi presidente natin. Ito, tingnan po natin to. Yan. Tingnan po natin kung gaano ka-plastic tong gobyerno ni Bongbong Marcos. Pakinggan mo yan. Para kang tutang nakikipagkamay sa China. Tingnan mo, etong sekretary mo. Would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Ay, sus, may paganyan-ganyan ka pa. Kasi yung binatukan, yung ginanon yung bansa mo, makikipag-usap ka, hindi naman ginanon eh. Kayo lang ang gumagawa ng gulo. Hindi naman namin kaaway ang China. Naratibo nyo lang yan. Yan ang gusto nyong palabasing istorya na paniwalaan ng Pilipino nang magalit sa Duterte. Huwag nyo nga kaming niloloko. Si Bongbong nga parang tuta nakipagkamay. Lapit-lapit pa. Inapakan niya yung pride niya. Kinain niya na, suka niya para mga dilawan. Eat shit. Kinain ng tae. Itinain niya na China. Ngayon lapit-lapit siya. Idol lang, kaya magka-idol talaga lang dapat nagsasama ang dilawan tsaka loyalista. Ang dilawan tsaka si Bongbong talagang dapat nagsasama. Bakit? Kumakain ng tae. Diba? I mean, wala namang problema na magbago ka ng isip. Kung nakita mo yung nag-iba yung tao. Halimbawa, nagbago yung isang tao, dating addict, wala akong tiwala, nagbagong buhay. Okay na yun. Di ba? Ito wala naman kayo nakita eh. Parehas lang. Depende sa pakinabang nyo. Depende sa istorya nyo. Depende sa naratibo ninyo. Pagpapasok sa inyo, kain-kain kayo. Tingnan mo ikaw, ang tapang-tapang mo. Yung naglagay sa iyo dyan, wala ka dyan sa posisyon kung hindi kay Bongbong Marcos eh. Mas magaling ka pa kay Bongbong.
I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith. Walang nakitang sinseridad si Defense Secretary Gilberto Teodoro III sa China. Ito ang dahilan kaya hindi niya kinausap ang kanyang Chinese counterpart sa katatapos lamang na 19th ASEAN Walang sensiridad ng China. Ay ba't kinakausap ni Bongbong Marcos? Meron na nga daw silang plano, ang dami na daw na pag-uusapan. Ano yung si Bongbong? Tanga lang? Ha? Eh, ganun ba ibig mo sabihin? Tanga lang talaga si Bongbong? Kaya kinausap niya China? Ba, mas matindi pa ito. Nakakita na kayo ng langaw na nakatungtong sa kalabaw? Matindi ka pa pala sa presidente mo. Defense Ministers meeting sa Malaysia. Sinabi ni Secretary Teodoro na hindi niya nagustuhan ang pahayag ng China na tinatakot umano sila ng Pilipinas. Kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablockmail natin ng China, pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways. Buti nga hindi siya kinarati dun eh. Buti hindi siya kinungpo. Magagaling ang Chinese sa kungpo. Anong sinceridad are you talking about? Anong sincerity ka dyan? Si Bongbong binanatan nga yung China eh. Na hindi, wala sa lugar. Hindi po ganun ang akto ng ASEAN. Nire-resolve nila ang kanilang problema sa isa't isa quietly, discreetly, professionally. Hindi yung attack sa crowd. Alam mo yung parang parang gangbang ang dating nito si Bongbong. Alam mo yung road rage? Ganyan yung gawain ng isang taong yung walang aral, yung walang delikadesa. Formal yung lugar, hindi ganun inaayos. May mga gusot sila dyan sa ASEAN pero hindi ginaganon. Hindi nilalathala sa publiko tapos magsasalita ka ng palaban. 'Di ba? Inaayos nila yon sa maayos na paraan. Ang ginawa ni Bongbong ganun, no, tingnan mo. Tapos makikipagkamay siya. Buti hindi siya kinarati-karati ni Si doon. 'Di ba? Sinong sincere ang sinasabi mo, Gibo? Yung presidente mo nga sincere ba yun? Ano ba ang papaniwala namin kay bibirahin ng China o makikipagkamay na parang tuta? Sampal sa mukha yun, kaya hindi ko tatanggapin. Sinabi ni Teodoro na sinusunod din niya ang pahayag ni Chinese President Xi Jinping na labanan ng unilateral bullying sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Korea. Ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Hindi ready yung script eh. Gusto mo sagutin ko? Sabi niya, bakit pag tayo ayaw nila? Hindi ready script. Alam mo sagot dyan? Simple lang. Ang tagal ko na sa mundong ibabaw, wala naman tayong problema sa China. Never naman tayo nagka-problema sa China. Wala naman tayong gera sa China. Ngayon, bigla na lang natungtong lang kayo ni Bongbong Marcos dyan. May gera na tayo agad sa China. 'Di ba? Bakit yung mga kain-tae dilawan? Wala naman tayo naging problema nung panahon ni Aquino. Ngayon, bigla-bigla na lang. Huwag niyo niloloko taong bayan. Panloloko po yan. Saglit namang binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Gyeongju. Yan ba tingin mo, sincere? Ako mabait si Xi. Kung ako presidente ng China, tinampal ko yan kaliwat kanan. Tinampal, pang ko ako kung ako. Hindi naman ako magiging presidente ng China. Pinoy na Pinoy ako. Pero kung ako yan, binitbit ko yan. Halika rito, pa-drug test tayo. Ayaw mo magpa-drug test. South Korea nito lamang weekend. Ayon sa Pangulo, isa lamang itong kortesiya sa kanyang kapwa leader, lalo na't inilipat na ang chairmanship ng APEC sa China. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. And he said, thank you. And that was it. There was really not very much to it.
Wala rin aniyang dahilan na magkaroon sila ng bilateral meeting dahil hindi naman tamang lugar ang APEC para pag-usapan ng issues sa West Philippine Sea. O hindi naman tawang lugar ang para pag-usapan eh. Nagbubunga nga ka dyan. Nagtapang-tapangan ka dyan. Binakbakan mo China, nagtapang-tapangan nga eh. Kay Basti nga, hindi ka nagsusumbong ka pa kay Claire, animal. With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. Hindi, sabihin mo, hindi kahit ako presidente ng China, hindi ako magre-request ng meeting sa'yo. Wala kang kwentang kausap eh. Gaganunin mo ako, tapos yayain mo ako mag-Coca-Cola. Di ba? Anong pag-uusapan natin? Wala kang kakwenta-kwenta. Nakita nyo ba yung pinagkaiba nyo ni PRRD? You're nothing but a position, but a title. Magkaiba po ang position, yung title at influence. Magkaiba po yun. You will not achieve anything for having a meeting about that. Joan Nano, UNTV News. Oh, ito. Ito. May papakita ako sa inyo. Ito, maganda to. Nako, ito, matinding pasabog ito. Nako, ito, matindi po ito. Ay, nako. Oo, basahin natin may komentaryo si Anjo Iliana. Oh. Ang sabi niya, Senator, Tito Sen, ang dami mo naman pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Gusto mo talaga ng laglagan, ha? Okay ba sa'yo yun? Gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa ako, pambihira. Pati kabit, pinapalakad mo, Tito Soto? Ano ba naman yan? Ano ka, torpe? Kabit lang, Sabihin mo lang, Tito Sen, at ibabox reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula to. Nako, sabihin mo na, Anjo. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Anjo Iliana, ako matindi. Tito Soto, kasama ka pala sa mga buhaya. Di ba may asawa ka na, may kabit ka pa? Ako'y nagtatanong lang. Personal mong buhay yan. Oo, nauunawaan natin. Kaya, pero pangit yun. May kabit. Di ba? Alam ba ng asawa mo yan? Naku, pambihira. Crocodile farm, ha? Kung yung iba nangongolekta ng pera at saka ghost projects, ikaw may ghost kabit. Naku, nangongolekta ka ng babae, ha? Naku, ha? Hindi. Sabi ni Anjo, tanong ko, Tito Soto, totoo ba yan? Diba? Oh. Ako, dapat, Anjo, baka may connection yan. Sa ghost projects, dapat siguro ilabas natin sa Blue Ribbon yan. I-send mo kay Marcoleta. Hindi kasi, alam mo, kailangan, eto sa mga politiko, importante yung wala kang kabit. Di ba? Hindi sa pinakikialaman ko yung personal na buhay. Wala tayong issue sa personal na buhay. Kaya lang, pagka ikaw ay may kabit at politiko ka, chances are, magastos. Magastos ang kabit. Bakit? Posibleng hindi isa lang. Posibleng 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, mahilig talaga sa babae. Hindi ko sinasabing ganyan ka, Tito Sen, na chances are lang. Posibleng mahilig talaga sa babae. Pag mahilig ka sa babae, magastos. Mapipilitan ka magnanakaw. Gusto mo sabihin ko sino yung isang dyan, senador din? Ang daming babae. Pero okay lang. Marami siyang pera. Isa siya sa pinakamataas ang salin. Pero pagka naubos yung pera yun, baka magnanakaw na din yun. Di ba? Mahirap. Siguro alam nyo yan, mga senador. Pagkababaero. Kaya lang, ang naging issue ko para talaga dito. Okay? Yung meron kang trolls. Ito, pangit po yan. Yung meron kang troll army.
Kasi kaya nagalit si Anjo, nagsalita siyang ganyan. Binabanatan na siya nung trolls di umano ni Tito Soto. At eto, alam po naming mga vloggers yan. Hindi po kay Tito Soto ha, pero nangyayari po yan. Kasi halimbawa si Tambi babanatan mo, dire-diretso yan oh. Lahat. Biglang magsisipasok. Hindi yan papasok ng paisa-isa. Bulto yan kung pumasok. Doon pa lang malalaman mo na pag chinik mo yung kanilang puro nakalak. Ay yung isa nga lumabas, puro Vietnamese pa eh. Di ba? Yung mga trolls. Pambihira, trolls. Concern? Mga Vietnamese concern kay Tambi? Wow! Yung mga ganon. Di ba? Kaya hindi dapat pinapayagan tong trolls. Kaya Tito, kung may troll ka, huwag mong gamitin para atakihin mo yung mga naglalabas ng pangit sa'yo, lalo na connected sa politika. Siguro kung personal, okay lang. Sige, go ahead. Pero kasi, hindi po pwedeng may troll army ka dyan just to attack the people na inaatake personal mo. It means meron ka talagang inaalagaang army. Meron kang inaalagaang sundalo ng mga trolls. Ganun yun. So, doon pa lang, hindi magandang patakaran ng isang senador o ng sino mang politiko yung meron kang troll army. Na pagka ikaw ay pinuna, babakbakan mo. Di ba? Halimbawa, nakikita namin, nagka-leche-leche. Simula nang pumasok kayo ni Lacson dyan sa Senado, naposisyon ka Senate President, napasok si si Lacson na Blue Ribbon Chairman, nagka-leche-leche na investigasyon. Nagkaloko-loko na. Nag-resign lang siya, hininto na. Di ba? Oh. Tapos, pag pinuna kayo, aatakayin ng trolls? Hindi maganda yun. Hindi maganda. Ha? Pero sige, atakayin nyo si Anjo nang magkalabasan na. Yan ang gusto natin, magkalabasan. Ha? Kasi balita ko, marami pang ilalabas si Anjo Iliana. Ha? May ilalabas pa daw siya patungkol, may sindikato dyan sa Itbulaga. Naku, kasama, pinagmamalaki mo pa din yung Itbulaga na mas marami pa kayong natutulungan kaysa sa ibang senador. Naku, may sindikato raw dyan sa Itbulaga. Yun na nadinig ko kay Anjo, ha? Banatan nyo pa si Anjo, inaantay namin para magkalabasan na. Hindi kasi, maganda nilalabas ni Anjo, ha? Talagang binabakbakan niya na ngayon yung mga magnanakaw. At hindi lang yung magnanakaw, ha? Yung may mga crocodile farm, binabakbakan niya na. Tito Soto, tanong, totoo ba na may kabit ka since 2013? Medyo swapang ka sa babae niyan. Gahamang ka, buhaya ka rin. Kung totoo. Pero kung hindi, di sagutin mo si Anjo. Ayos ba yun? Okay. Sige, next po tayo. Eto, tingnan po natin ito si Senator Trillanes. Sabi niya, wag na tayo maglokohan. Sarago yan sa 2028 for sure. Kaya extra effort ako eh. Ito mga kain tayo. Ikaw at 10 ng mga kasama mong dilawan. Puro kayo kain tayo. Grabe. Grabe ang takot nila sa Sarago. Ano ngayon kung Sarago? Kaya extra effort ako na mag-fake news. Extra effort ka siraan. Wala na kayong ginawa. Ha? Bongbong Marcos, ikaw Tambi, wala na kayong ginawa kung hindi mamuliti ka. Ang focus ninyo ay kung hindi magnakaw at siraan ang Duterte. Dalawa lang yan o parehas. Nagpademonyo kayo dito sa damonyo na ito eh. Nagpatempt kayo, nagpatukso kayo. Ang gusto lang nito hindi para ayusin ang bayan natin. May naniniwala pa ba rin dito? 3 siguro, si Tambi, si Bongbong, at saka si Delima. Baka yung 3 naniniwala dito kay Trillanes. Tsaka yung isang vlogger na walang alam kung hindi puro interview. 4 na. Di ba? Tingnan mo focus niya. Ngayon, yan din ang ginawa ni Tambi.
Yan din ang ginawa ni Isipin mo, 3.5 years na kayo, wala pa kayong ginagawa kung hindi bakbakan ng Duterte dahil malakas. Ba't hindi nyo labanan sa eleksyon ng tama? For the meantime, magtrabaho muna kayo. Puro nakaw, puro paninira ang ginagawa nyo, di umano. Oh. Di ba? Ito, tingnan doon. Ito ha. Kaya naman, eto naisip nila. Kung Sara go sa 2028 election, Tulfo Ontiveros, isasabak lamang kay Again, no? Advance sila mag-isip. Imbis na tulungan ng bayan natin, mahuli yung lintik na mastermind ng ghost projects sa Pilipinas. Ang inaatupag ng mga animal, paano tatalunin yung Sarago tandem? Ang gago, no? Ang gago. I mean, naniniwala ba kay Trillanes? Titinan mo ito. Tulfo Ontiveros. Ako pupusta ko sa inyo. Bagamat tayo ko nagsusugal. Pero ako sigurado rito 1,000%. Kahit pagsamahin mo pa yung boto ni Tulfo at ni Ontiveros, hindi aabat kay BP Sara. Remember this. Kaya nakaupo si Bongbong Marcos is because of Sara. Huwag tayong maglokohan. Hindi nga niya kayang talunin si Lenny. So, kung Sara lang at Tulfo ang pag-uusapan, hindi mananalo si Tulfo. Una, di ba lamang pa si Robin Padilla dito kay Tulfo? Hello? Ngayon, pagpalagay mo bakapan siya ng pula at dilaw. Kahit pagsamahin yung boto ng pula at dilaw, hindi kayo mananalo kay Sara. At alam kong alam nyo yan. Kasi kung pipitsugin si Sara, kung walang kwenta si Sara, hindi nyo sana kailangan kainin ng tae ng bawat isa. Yung pula kinakain ng tae ng dilaw, yung dilaw kinakain ng tae ng pula. Kasi nga, kailangan nila magsama dahil sobrang lakas ni Sara. At maawa kayo dilaw. Huwag nyo nang isama si Ontiveros, anak ng titing. Bigyan nyo ng malakas na partner. I mean, ilalaspag to ni Bongo. Remember this, Bongo is number 1 sa Senate nung nag-eleksyon. Record-breaking sa Senate election with, if I'm not mistaken, 26 million midterm. Let me repeat that. Midterm. Bakit kailangan ko ulit-ulitin? Mahirap po makakuha ng panalo pag kalaban mo yung nakaupong presidente during the midterm election. All the more, makagawa ka pa ng record na 26 million. Sa lahat ng senador, yan ang pinakamalaking boto. Tapos ang itatapat nyo si Ontiveros, anak kayo ng teteng. Bigyan nyo naman ng ustisya si Tulfo. Kahit ako si Tulfo, anong sasabihin ko sa inyo? Ito sa inyo. Nek-nek nyo. Palalabanin nyo ako nakalakas-lakas ni Sara. Tapos ipapartner nyo sa akin si Ontiveros. Walang itutulong to. Hindi nga tumataas ng 1% yan eh. Bira naman. Kumuha naman kayo ng malakas-lakas. Diba? Sobrang lakas. Palagay mo, siguro pag-partnerin mo si Tulfo, tsaka sino mang magandang si Tambi. Hindi, wala talaga eh. Kasi bakit? Nasira ang pula. Diba? Kasi nagkapalpak-palpak sila. Kung naayos sana nila yung gobyerno, maayos. Pumalpak ang pula. Yung dilaw naman, na-expose sila that they are not for the country. Hindi sila para sa taong bayan, itong dilaw. Ang gusto lang nilang mangyari, hindi makaupo ang Sara. Hindi makaupo ang Duterte dahil yari ang mga komunista, yari ang mga adik, yari ang mga NPA, at yari ang dilawan. Because meron silang sarili nilang baho. So hindi sila concerned sa taong bayan. Ang kita ng taong bayan, wala kaming pakialam sa issue nyo. Kung gusto namin yung susolusyonan yung problema namin. Diba? So, I don't know kung sino makukuha ninyong kapartner ni Tulfo para lumakas-lakas.
Kaya nga naman, ang aga nilang sinisiraan si Bongo. Naintindihan niyo na yung buong narrative nila. Yung kanilang gustong end goal. Dahil wala talaga silang patapat. Imagine this. If Sara, Bongo, tapos sila. Kahit ba sabihin mong Sara, Robin, hindi. Wala eh. Walang panapat sa Vice President, lalo na sa President. Next po. Isa ito sa ikinasira ni Bongbong Marcos. Marami siyang ikinasira. Una, takot siya magpa-drug test. May namatay pa na kasama ni Lisa sa Amerika sa drug test. Questionable yung kanyang estate tax na dinesisyon na ng Supreme Court. Final and executory na. Ang daming korupsyon, kaliwat kanan, weak si Bongbong. Ang daming problema ni Bongbong na kaya ikinasira niya rin eh. Hindi niya kinaya si Tambi, pero ito, yung pagdalaw niya sa puntod na yan, dapat yan, naaalala mo, hindi dapat nakakulong yung, hindi na dapat nakalibing yung tatay mo dyan. If not for Duterte. Yan, no? That picture says a lot. Yung picture na yan, yung dalawang tao na yan, wala dapat dyan sa kinalalagyan nila kung hindi dahil sa Duterte. Yung tatay niya, dapat inaagnas pa rin hanggang ngayon, pinapahira ng clay, hindi pa sana nakalibing ng maayos, wala sana sa libingan ng bayani kung hindi dahil kay PRRD. Same thing kay Bongbong Marcos. Wala sana siya dyan, hindi sana siya presidente kung hindi tinulungan ni Sara. Yang picture na yan ay paalala ng katrayduran mo, Bongbong Marcos. Hindi mo dapat pinalagpas yung pagkakataon. Hindi naman natin sinasabi kampihan mo yung kalokohan eh. Kung ano man may mali si PRRD at si Sara, hindi po yung ganun. Yung binigyan mo lang sana ng magandang laban. Yung si PRRD, pinadaan mo man lang sana sa due process, pinaharap mo sa korte, bago dinala sa dahig. Si BP Sara, hindi mo sana hinayaan na pinagtulungan, pinakain mo sa buhaya sa kamara eh. Isipin mo magkano lang yung kanyang yun ang sinisilip. Confidential funds, ikaw laki-laki ng confidential funds mo. Anong sinabi ni PRRD nung gustong patanggal si Lenny? 'Di ba? Pina-impeach. Ano sabi ni PRRD? Wag niyong gagawin 'yan. Ikaw sabi mo rin wag, pero pinatuloy mo. Wala ka talagang kwentang kausap, Bongbong Marcos. You are a traitor. Dapat nahihiya ka sa picture na yan. Yung picture na yan will not happen if not for Duterte. Mag-isip-isip ka.